Yun po ang maliwanag. So, hindi pa po pwede kung may nagre-recruit sa inyo ng mga recruitment agency or individual, naku, wag na muna po dahil kumbaga yung protection nyo, kaya ako yan binibigyan ng ban, yung proteksyon ng ating mga manggagawa kumbaga nasa balag ng alangan. Yes, Tita Kerry. Yan ang totoo talaga. Okay. Yan. So, anyway, may mga pagbati ho tayo dyan, Director Nikon? Meron tayong babatiin dito. May mga kaibigan sa Hong Kong, si Nari, si Joseph, si Alex at saka si Sam. Mga waiter ito ng Aloha Hotel. Nakita ko sila kanina at sabing yung mga, ewan ko kung girlfriends nila itong iba rito na nagtatrabaho sa Hong Kong. Sabi ko, sige, makinig kayo at babatiin ko kayo. Isang magandang gabi sa inyong lahat dyan. Yan. Ayun. So, yan ang balitang mula sa Pilipinas para sa Hong Kong, Tita Kerry. Maraming salamat po sa sabayang broadcast natin hanggang sa susunod po. Maraming salamat din, Jonas, at syempre, Director Nikon. Sumasaludo po kami. Binigay nyo rin po mga balita sa amin na may proteksyon na ang ating mga manggagawa, lalo na po doon sa mga bansang nabanggit niyo po. Thank you so much. Hanggang sa susunod na Sabadong muli ng ating Good night, Tita Kerry, at mabuhay ka. Yan. Oras na po, 9:28 na po ng gabi. At tayo magpapatuloy muna. At the moment, commercial muna po tayo. At Paramount Life and General Insurance Corporation, madaling umusad ang buhay kahit may pagsubok. Anak, don't worry. May Paramount Edu plan ka. Ay, mabangga. Buti na lang. Mayroong Paramount Car Accident Plan. Kuya, may pag-medical na tayo kay mama. Kasama mo kami naghahanda at magpaplano everyday because everyday matters. Paramount Life and General Insurance Corporation, madaling kausap. Call Paramount Life now at 840-5585 or log on to paramount.com.ph. Kahit saan, panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapa-edukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Alicia Bartolome, Pag-ibig member since 2001. Matagal din akong OFW sa Dubai. Kahit kabayo man, matatapos din ang kontrata. Mga pangarap ko, di ko na paghandaan. Pangarap ni Alicia Bartolome, naglaho, binuhay ng pag-ibig. Laking salamat na lang, matagal na akong Pag-ibig member. Nabigyan ako ng multipurpose loan. Puhunan sa aking mini-store. Kaya forever Pag-ibig ako. Susunod, housing loan naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Miss, nakakonfine ang anak ko dahil sa dengue. Magagamit ko ba ang PhilHealth ko? Opo, Manong. Basta active PhilHealth member kayo. At ang magandang balita, may bagong case rates na ang PhilHealth. Fixed na ang benepisyo ng miyembro para sa piling medical at surgical cases. At kasama dito ang dengue, Manong. Talaga? Opo, Manong. Ang bagong case rates ng PhilHealth ay maaaring ma-avail simula September 1 admissions sa lahat ng accredited healthcare providers ng PhilHealth. Nationwide po. Ganun ba? Salamat, Miss, at salamat sa PhilHealth. Alamin ang bagong case rates ng PhilHealth. Tumawag sa 441-7442. Si Ramon, jeepney operator. At si Felix, jeepney driver. Felix! Buti magaling ka na! Mahirap pagkasakit, bossing. Walang kayod, walang kita. Dahil walang SSS. Walang sickness benefits. Problema lalo pagtanda ako. Bossing, narinig ko sa radyo. Kami raw pala mga driver. Dapat pinagbabayad sa SSS ng mga operator. Oo nga, dapat may SSS. Para iwas kaso at kulong. Tama, bossing. Pag may SSS, may mga benepisyo. Sige, pupunta ako sa SSS para sa membership natin. Buti na may SSS. May seguridad ako at ang aking pamilya. Ang SSS, kabalikat natin. Piolo Pascual po. Gaya ng ating mga kabayan, naging OFW din ako. Nagsikap at nangarap gaya nila. Kaya nakikiisa ako at ang BDO Remit sa kanilang pag-asenso. Sa BDO Remit, sigurado ang remittance. May kabayan savings na tulong sa pag-iipon. At kabalikat mo sa pagpuntar ng bahay at kotse. Dahil ang BDO Remit, di lang daanan ng pera. Daan sa pag-asenso. BDO,
We find ways. Member PDIC. Maximum insurance deposit for each depositor, 500,000 pesos. Kayo'y nakikinig sa gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. Ayan, magandang gabi po muli at bumabalik po ang programang Gabay ng OFW International. Kasama niyo pa rin po ako, si Jonas Rivera, at ang ating special guest na si Sir Nikon Famironag ng Dole. At syempre, katulad ng pinangako natin, pag-uusapan natin ang talakayang tungkol sa National Reintegration Center for OFW. Sir. Okay. Magandang gabi ho muli sa inyong lahat, at katulad nga ng sinabi natin kaninang nag-uumpisa tayo dito sa programa, makakapiling po natin ngayong gabi ang Executive Director ng National Reintegration Center for OFWs. Bago po niya ipaliwanag ang lahat ng mga programa ng NRCO, pabatiin muna natin si Director Vivian. Hi Director Verbs, magandang gabi. Magandang gabi po, Director Nikon, at yung ating Jonas po. Anchor na si Jonas, at sa ating mga nakikinig po. Batiin mo naman ang iyong staff, baka nakikinig ngayong gabi. Oo nga naman po. Yung aming mga empleyado po sa National Reintegration Center for OFWs, magandang gabi po sa inyong lahat. Ganon din po sa Dole at saka sa OWA. At saka yung mga taga. Alam mo ba, Jonas, na si Director Vivian ay galing sa OWA? Galing po talaga din kayo. Napakalawak na ng karanasan ng Director Vivian sa mga OFW. Pagdating sa pangangalaga ng OFW. Yan. At dito sa kanyang trabaho ngayon sa National Reintegration Center, ibang klaseng trabaho ito. Hindi na ito yung pangangalaga ng kanilang mga kapakanan habang nasa ibang bansa. Dito na. Nandito ito yung eventual return ng mga mga kababayang OFW. Siguro unahan ko na ng unang tanong. Sige. Ma'am, alam na po ba ng mga OFWs ang mga programa, o alam na po ba ng mga OFW ang tungkol sa NRCO? Alam na po ng ating mga OFWs yung tungkol sa National Reintegration Center for OFWs. Sa katunayan po, bago pa lang sila umalis, ay kasama na po sa pre-departure orientation seminar yung information about the reintegration program natin, at ang atin pong, para po madali nilang maintindihan, ang sinasabi natin sa kanila, pag sinabing reintegration, ang ibig sabihin nun ay ang paghahanda sa kanilang pagbabalik dito sa Pilipinas. And ang kasama po sa paghahanda na yun, hindi lamang po yung ating OFWs, kasama po ang mga pamilya nila. Oo nga, kasi alam mo, sir, ma'am, pag naging OFW ka, parang pagbalik mo, parang ang hirap-hirap bumalik sa society, parang feeling mo wala kang makitang trabaho, diba? Yun yung laging nagiging mahirap, kasi masyadong specific ang trabaho, diba? Pagdating sa Pilipinas, masyado namang parang germane of work, di ba? So, pagbalik dito, paano nga pala makakapagsimulang muli? Ano ba yung mga programa ng NRCO? So, maganda talaga itong programa ng NRCO para define para sa mga OFWs. Ang ating OFW, pagka tinanong natin sila kung sila ay nagbabalak bumalik, tinatanong natin sa kanila, ano ho ba ang gusto ninyong serbisyo o parang pangangailangan para matugunan ng ating opisina. Ang number 1 po sa listahan is yung job placement. So, gusto nila uling magtrabaho. Gusto ulit magtrabaho. Ngayon, ang tanong, saan nyo gusto? Local ba o overseas? Meron namang ibang gustong dito sa atin, meron namang ibang gusto pa rin mga ibang bansa. Ano ang ginagawa ng NRCO Director Vivian kapag ang sagot ng OFW sa tanong na gusto niyo bang mga ibang bansa uli? Ang ginagawa natin dyan is, of course, very close ang ating coordination with the Philippine Overseas Employment Administration. POEA. So, okay. we ask them to fill up a registration form na nandoon po yung kanilang skills, yung kanilang educational attainment, pati po yung work experience. And on the basis of that information, ini-endorse po natin sila sa POEA for job matching. Ganun ang
ating proseso. Kasi marami ba ito, Director Vivian? ay opo, nung last year po, kasagsag at kadaming umuwi from Libya in particular. Halos 25,000 yung ating na-refer. And ang PUA po, marami namang nabigyan ng trabaho. Kapag ang sagot naman sa tanong ng NRC o Director Vivian ay ayoko na pong bumalik sa ibang bansa. Dito na ako sa Pilipinas. Dito na ako sa Pilipinas. Pero gusto ko pong magtrabaho. Ano naman po ang ginagawa ng NRC o dito? Ganon din po. Pinoprofile din yung kagaya ng form na pinifill upan nila. And then we upload them, yung data na yun, dun sa ating PhilJobsNet. Okay. Tapos Familiar ako doon sa PhilJobsNet. Ang wherein yung employer have access to the database at minamatch din nila yung requirement nila dun sa available na bakanting trabaho at saka mga taong gustong magtrabaho. On the other hand, we're also getting requests from companies in the country or the Philippine Management Association of the Philippines. Yung PMAP. Opo. On specific skills na kailangan ng mga member companies nila. And on the basis of that request, dun sa database namin, binibigay namin yung information na yun. So that they can contact the ating mga OFW returnees directly at sila na po yung mag-negotiate ng kanilang sweldo, nung alam mo na yung terms and conditions ng trabaho. So napakaganda po talaga yung pagmamatching kasi at least alam mo kung anong gagawin mo, ano yung trabaho. Ito yung syempre gusto mo at may kaalaman ka, may skills ka na talaga.